Magandang kamalayan sa inyo lahat at naririto na naman tayo sa isang, I would say, bagong gawain or isang bagay na first time nating ila-live as a new, I would say, advocacy or project. It is called the Online Kamalayan Lifelong Learning Center. At ito ay isang eskwelahan. Ako po nga pala si Tato Malay at ako ay makakasama ninyo sa buong oras kung hanggang saan tayo aabot. At ako ay isang guro ngayon. Ako ay isang teacher dahil ako ay, I would say, will be handling the classes here at the Kamalayan Lifelong Learning Center. At ito ay isang advocacy na kung saan ay aking iniimbitahan lahat ng mga nais na matuto pa ng mga bagay na kung saan ay kung nararamdaman nila na kulang na ang kanilang knowledge on whatever they are actually experiencing now, no? Kasi alam nyo, ang sa totoo lang, kapag kayo ay nag-graduate na from college, no? For example, may degree na kayo. Kadalasan itong napag-aralan ninyo ng mga bagay nung nasa kolehiyo na kayo, nasa kolehiyo pa kayo, ay tumatagal lamang ng mga 2 taon. Tapos yan, nagbabago ang mga kailangan pag-aralan muli. Dahil ang panahon natin ngayon ay mabilis sa pagbabago in terms of what is going on. At this point in time nga, ito ang isang nangyayari sa ating bansa o sa ating mundo ay isang I would say pangyayari na ngayon lamang na experience ng karamihan sa atin, no? At ako ay talagang hindi naman ako natutuwa. Ako ay kumbaga hindi lang ako surprised, hindi ako nagulat dahil ina-expect ko na darating itong panahon na ito na kung saan ito yung tinatawag natin the shift of consciousness or the great awakening or the great change or the big change. Ito yung mga bagay na kailangan natin maintindihan sa ngayong oras na ganito. Kaya sana ay samahan ninyo ako dahil dito nga, kaya kung pinutap itong Kamalayan Lifelong Learning Center, ay dito ko nais ituro ang mga bagay na importante na hindi itinuro nung tayo ay nag-aaral pa sa eskwelahan. Ano ito mga bagay nito? Ito ay may kinalaman sa, well, of course, kamalayan, no? Obviously, consciousness. Bakit ko binibigyan ng importansya ang consciousness? Ang aking talagang I would say na pag-aralan habang ako ay nagkaroon ng isang experience na kung saan ay dumaan ang isang dagok sa buhay ko na na-realize ko na wala pala akong natutunan nung nag-aaral ako except paano magsulat, magbasa, magsalita at magbilang. Yun lang. No? Ordinaryong pagbibilang, hindi nga yung mga advanced mathematics, no? Mga 1 plus 1 lang, at saka 2 times 2, ayan. Tapos yan, wala na akong natutunan iba. Kasi ang mga bagay na tinuro sa atin, kung talagang kayo ay susuriin ninyo yung inyong pinag-aralan, except maybe for those technical courses, no? O kaya yung mga nasa medisina, na kailangan talaga pag-aralan nila ang mga detalya, o yung mga kung ano yung tinuro noon, kailangan pag-aralan mo. Tapos, kung nadagdagan pa ngayon ng mga bago, kailangan pag-aralan mo rin yung mga bagong tinuturo. No? Ganun lang nangyayari dyan sa mga kursong ganyan. Hindi pwede mong baliwalain yung nakaraan dahil importante pa rin yun, dahil basic yun. Kunyari, katawan ng tao. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo na pag-aaralan yung katawan ng tao dahil sabihin mo, bagong panahon na ngayon. Yung katawan ng tao, yung mga parte dyan, hindi naman nagbago. So, yun pa rin ang pag-aaralan mo. Tapos yan, maraming nagkaroon ng sakit. Ayan, ng mga kailangan mo ng siyasatin, no? Dahil kung saan yung mga sakit noon, na marami na yun, pinag-aaralan mo rin yan.
mas marami pa rin ngayon na mga sakit na kung saan ay ngayon pala nadidiscovery. Okay. So, itong ang aking ko lang gustong tukuyin dito ay marami sa ating napag-aralan nababaliwala na. At yung maraming hindi tinuro sa atin, ito pa naman yung pinaka-importante dapat natutunan pala natin nung nag-aaral tayo. Kaya dito ngayon, sa Kamalayan Lifelong Learning Advocacy ko, ay dito ko tinuturo ngayon yung mga bagay na hindi tinuro sa atin. Alright. So, dyan lang kayo. Marami tayong mga subjects na pag-usapan dito na kung saan ay aking i-offer nga dito sa ating Kamalayan Lifelong Learning Center. Katulad na lang ng mga ito. Hey, taka muna, bago ko pag-usapan ito, nais ko munang batiin ang ating mga nanonood sa ating programa ngayon sa klase. Ito lang yung first attendees ng ating school sa school year. Si Joyce Molon is present. Awi Gaspar and Ethel Balagtas Gonzales. Ayan, 3 pa lang. Nasaan na yung mga kaklase nyo? Wala pa, late. Ha? Hindi, although ngayon wala na nga eskwelahan Hindi na tayo pumupunta sa eskwelahan. Sa bahay na lang tayo. Kaya dito, ang ginagawa natin online din tayo. As a matter of fact, nung ko pa iniisip ito, na pag ako magkakaroon ng eskwelahan, hindi isang gusali o hindi sa isang gusali o sa isang lugar, kundi sa internet or sa social media. Yan ang aking noon pa inisip. So, ito na ngayon yung aking ginagawa at natupad na nga. At actually, sa totoo lang, hindi ito ang aking lugar kung saan ito ay aking parang introduction lang, kaya ginagawa ko sa Facebook Live dahil nandyan pa kayo. Pero katalasan, ang mga subjects ko through videos ay nasa Patreon. Kung hindi pa rin nyo alam yung Patreon, i-search nyo sa Google kung ano yung Patreon. It's a new online live streaming format or streaming format, platform rather, na kung saan parang YouTube din yan. Nandun ang mga videos ko. Kaya lang dito, parang merong membership. What I mean by membership is you have to enroll. Meron tayong konting tuition fee. Kasi hindi na pwedeng libre talaga I've been doing a free class or free classes from the time I started in Facebook in 2008 through my Kamalayan Library and through my I Am Kamalayan movement pages where I actually did some blogs and some Facebook Live kung saan ay, kung napapansin ninyo, meron tayong mga Tuesdays with Tato, Feel Good with Tato, every Tuesday no? Pero nga, itong Kamalayan Lifelong Learning Advocacy ko ay talagang isang eskwelahan ito na kung saan may mga videos tayo dito na iniipon para lang mapag-aralan at ma-review from time to time kasi nakasave naman yon. So, dito, walang amount talaga na specific. Kung ano man yung pinakamurang pwede nyo nung i-contribute, na I think pinakamababa ko dyan is 250 pesos. Although, this is in dollars makikita nyo doon sa Patreon, nakalagay doon, I don't know kung magkano yung dollar amount. Napawisan tayo. Medyo mainit. Kung napapansin niyo yung panahon natin talaga ngayon, napaka-init, grabe na ang panahon ngayon. Summer na. Talaga it's summer. Now anyway, going back. So meron tayong mga tiers or different categories na kung saan, kung doon ka napunta doon sa second level at doon ka magbabayad, meron kang libreng libro from me, an e-book. Yung lessons I never learned in school, I will give it to you for free. At the same time, you can access all the videos I have there as well. No? So, at saka na yun, sabi ko, mag-introduction, kumbaga parang aking introductory offer. Itong ginagawa ko ngayon sa Facebook Live, kung saan ay
wala tayo munang singilan. Ayan. Pero siguro by next month yan na. Or siguro 2 years, 2 years, mga 2 months from now. Pero at this point, okay lang. Dahil we're trying to promote the school. Okay, so ano ba ang mga bagay-bagay na kailangan natin maintindihan o mapag-aralan? At so kung talagang kayo ay nandiyan na at nanonood, feel free to text or send your messages here. Wala tayong gusto ko sana magkaroon ng parang teleconferencing, parang sa Zoom, kaya lang wala. Ewan ko kung may problema ang aking telepono, kung napaka-low-tech yata kasi ng phone ko. No? But anyway, so, ano ba mga subjects natin na ino-offer? Kaya nga, ito nga, isa dyan ay what I call transformative communication. Actually, itong ginagawa ko, o pati yung libro ko, for that matter, yung Lessons I Never Learned in School, ang original title nun was Transformative Communication. Bakit ko binibigyan ng pansin itong ganitong klaseng communication? Dahil hindi itinuro ito sa atin Marami tayong communication courses. May mass communication tayo, may development communication tayo, at marami pang iba. Kaya lang, itong transformative communication, kung meron man yan, I think iba naman yung kanilang curriculum doon. Pero sa akin kasi, when I say transformative, I discovered that there is power in words. When I say there is power in words, napaka-importanting isipin natin na bawat kataga na binabanggit natin ay merong effect yan. May power yan. Meron yung, kumbaga may energy. Yan. Di ba sa Bible nga and the Word was made flesh. Sabi nga nung binanggit yung salita, naging material, naging flesh. Ganito rin dito. Kung ano man yung mga sinasabi natin, mga salita natin, mga binibigkas natin, ay nagkakaroon ng katotohanan o nagkakaroon ng reality sa buhay natin. Katulad na lang na Kaya ako medyo ko dito sa ating mga napapanood sa television at saka sa radyo, no? Alright. Ako naman ay, sabi ko nga, galing din ako sa television at saka sa radio stations natin dito. Pero ang isang bagay na nais ko sanang marinig o mapanood ay hindi nila ginagawa. At ako lang siguro at ilan lang kami nagkakaroon ng mga ganitong opportunity na bahagi sa kaunting panahon na idudulot namin sa radyo. No? Katulad ko doon, may radio program ako for more than 10 years or 20 years din, kahit pa paano. No? And some television interviews, programs as well. Kung saan, explain ko kung ano itong binabanggit kong itong transformative communication. Or, kumbaga, I use the word kamalayan na nga. Kasi, it is our consciousness that creates our reality. But, in reality, it is our words. Kaya, importante, bigyan natin ng pansin ito. Alright. Katulad ng alam nyo, itong pagbabago sa ating nakikita ngayon, because of technology. Dati, ang talagang ginagamit natin ay analog. Up to now naman analog ang karamihan pa rin sa broadcast natin, kaya broadcast and analog. Pero because of technological advancement, nagiging digital na. Hindi na siya analog. So, katulad ng nangyari sa ABS-CBN, yung nagsara, basically, yung analog station sila. Yung sinara, yung analog, kasi broadcast yun Yung sa franchise, it is yung franchise ng broadcast station. Hindi yung digital. Kaya yung cable channels ng ABS, nandyan pa rin. Kaya kung nagtataka kayo, akala ko pa sarado ng ABS, bakit nakita ko si Kabayan kanina sa
sa TV Patrol, pero nasa, yun na nga, online, nasa Facebook o nasa, yun na nga, cable. Dahil, ang pagmamayari pa rin yan is ABS-CBN, pero hindi siya under the broadcast franchise. Iba ang franchise ng cable. So, mapapanood pa rin ninyo ang mga katulad nila Ted Filon at Noli De Castro dyan sa mga platforms na yan. Pero, yung mga other telenovelas, yung mga entertainment shows, yun ang nawala. Doon nagkakaroon ng sama ng loob ang karamihan ng mga viewers ng ABS-CBN dahil hindi na nila napapanood yung mga teleserye. Pero actually bago pa nagsara nga ang broadcast station ng ABS, nawala na nga yung mga teleserye dahil nung nagkaroon na ng ECQ, yung COVID pandemic, nag-stop ang mga programa from airing their live programs. Pati yung mga taping, wala na nagtitape dahil nga pinagbawal na yung magtipon-tipon ang mga tao sa isang lugar. So, yan ang mga pagbabago na ano natin. Pero ang tunay na pagbabago na hinahanap ko talaga sa mga television at saka radio programs ay yung tinatawag ng transformative communication. Na kung saan aking gusto nga bigyan ng pansin ito dahil ito ay hindi naintindihan ng karamihan. Alam niyo, kung ano man yung, for example, napapanood natin ngayon at palaging nadidinig natin na katulad itong sakit, itong pandemic na COVID o coronavirus, na araw-araw, minuto, nadidinig natin. Ang epekto nito ay isang effect na kung saan lalo nating pinalalaganap yung sakit imbis na mawala sa buhay natin o sa mundo natin. Ito yung effect ng communication. Kung saan, kung ano yung palagi mong binobroadcast, ano yung palagi mong pinag-uusapan, ayan yung lalong lumalabas sa buhay natin. Kaya kami, sa Kamalayan, to avoid such epidemic o mga ganitong klaseng problema na malalaking ganyang bagay, we avoid talking about it. We don't deny the existence, but we don't dwell on it. We don't actually, feel excited about it. Oo, yeah, we study it. Magtatapos yan is parang, alright, so, ayoko munang pag-isipan na yan. I will just do what I can do to keep myself safe. Pero, hindi ko siya i-chismis, hindi ko siya i-broadcast kung kani-kanino at stop na ako. Actually, if you notice me in most of my Facebook Live, I never really talked about the coronavirus. Although I would mention it at first, pero I don't dwell on it. Hi, Vic Alcuaz. It's nice to see your name again here. And Maydel Hasegawa Faustino, Joric Templo Nuevo, Paul, si Mr. Smirnoff. Kumusta ka na? Joyce Molon, Avi Gaspar, and Ethel Baligtas. Alright, so, tayo ay nagko-conduct ng isang klase. I am your teacher nga. Sabi ko nga I am actually a guru here. Guro. Hindi guru. Guro. Ano pa nangyayari talaga sa akin? Bakit ba ang aking mukha pagdating dito ay napaka-puti? Nagkakaroon na ako ng okay, sorry about that. Alright. Anyway, so, okay. So, ito nga. Sabi ko nga, dito sa ating ginagawang explanation on transformative communication, we want people to be aware that what we say, what we speak, or what we really now express, we actually create more of it. And not only create in words, but in reality. Like, for example, if we talk about diseases, mga sakit, we will actually promote or create more diseases in our environment. Kaya nga, as much as possible, if we have another term for that disease, yun ang ginagamit namin para lang hindi niya
hindi siya magkaroon ng ganong klaseng, I would say, importanteng, um, ano, uh, hindi siya magkaroon ng ganong klaseng importansya. Alright. Hi, Nathaniel Bonson. Kamusta na kayo? Okay, so, sa ating ginagawang klase ngayon, kung saan ay, sana ay, palagi kayong mag-enroll dito at sumama dahil marami kayong patututunan dito. Like, okay, eto na nga. What do I want to see in our television and radio stations? The kind of programs. I would want really inspiring programs. Ayoko yung puro negative news eh. Kasi yung negative news, yan yung talagang the more we get to hear negative things, we create more negative things in our life. Yan yung nangyayari sa buhay natin. Kaya huwag nyo sisisihin ang ibang tao kung kayo ay nagkakaroon ng palaging, para sabi nyo, malas o hindi maganda sa nangyayari sa buhay nyo. Dahil kayo ang nag-create niyan. Dahil kung inuumpisahan nyo araw nyo sa pakikinig ng mga programang puro awayan, puro siraan, puro about corruption or mga nakawan, patayan, you will create more of that in real life. Kaya kami, we don't talk about those things. We talk about the nice things, the beautiful things. Alright. Ang sasabihin ng iba, ano yan? Fantasya yata yung ginagawa. No, it's not fantasy. It's just that we want to create more of what we want. And what we want is love, peace, harmony, joy, happiness, abundance, prosperity. So, yan ang gusto namin makita. So, yun ang gusto namin pag-usapan dahil pag yun ang palaging pinag-uusapan natin, yun ang lalabas sa buhay natin. Kung puro kamalasan na pinag-uusapan natin, aksidente, sakit, patayan, namamatay, yung mga bagay na kung saan ay puro trahedya, we create more of that also. That is what is emphasized in what I call transformative communication. Kaya nga, we want to transform our way of communication. Kaya dito sa ating isang subject na ito, transformative communication, dito ko actually gusto ituro ang isang bagay na kung saan ay importanteng maintindihan. And ito ang importante nga. If you want to teach people about this, you cannot teach it on that same level. Kung gusto kong magawing positive, and I am a negative person, I cannot teach it properly. I have to be someone na mas on another level, mas angat. Yan yung nangyayari ngayon na mali eh. We have teachers who actually are on the same consciousness level as that of their students. Na kung saan ay walang pinakaiba sila. Okay, the teachers are teaching from their books. Alright, so the information they get from there are from there. But what I am trying to say here is there is nothing really different from them. Because what the students can do is just get hold of the book and just read it or do their own studying on whatever. They didn't need a teacher. Now, they need a teacher to be able to explain it further na kung saan ay hindi ito naintindihan pa ng mga kabataan or mga ibang tao. Kasi a teacher should always be on a higher level palagi. Hindi siya pwedeng kung ano yung sasabihin mong consciousness level niya. Pareho lang siya ng mga ordinaryong tao. Kadalasan ganun nga eh. Kasi nga, they never learned about consciousness. They were never taught about what consciousness was all about. They were never taught that it is our consciousness that creates our reality. Nung tinuturo ko ito sa mga principals, sa mga dean ng mga eskwelahan, sabi nga nila, bakit namin ngayon lang natututunan itong sinasabi mo? Dapat noon pa namin nadinig to para matagalan namin sana na ituro ito sa mga estudyante namin. Sabi ko, ayaw niyong baguhin ang curriculum niyo eh. Ayaw niyong tanggapin na ito ang kailangan na natin gawin ngayon. As a matter of fact, ito na ngayon ang nangyayari. If I cannot actually, kasi I was trying to convince a lot of people to change their way of communication, their way of saying the news or kasi pwede naman sabihin ng news
na ibabalance mo yung negative sa positive, at saka yung hindi na kayo nagko-commentary pa, wala na yung emosyon pa. Kadalasan para bang ang dating ng newscaster para bang kabado, para bang nananakot pa yung sumisigaw at ano. Kaya tuloy ang mga tao para bang ano na naman nangyayari, ano na naman itong bagong, ano na naman sakuna. So ganun ang nangyayari palagi sa atin every time we watch. That is what we feel, and we get to actually be frightened. And the more we fear about things, the more we attract fear on every level, on every aspect, in anything outside us as well. Kasi nga, nagsisimula sa atin. So, ito ang importanteng isipin natin ngayon. You can watch television if you want to. Kaya lang, wag naman masyado. Katulad na ako, I watch telenovelas. Pinipili ko naman. Hindi naman ayoko yung masyadong action na patayan. Alright, I will not mention programs. Pero I will mention one specific program na nami-miss ko nga ngayon dahil ABS yun. I used to actually watch it regularly at that particular time. Biglang nawala. Pero yung mga ganong klaseng programa, pinapanood ko yun. And ano yung programa na yan? Make It With You. Yan. Sila Liza Soberano and si Enrique Hill. Yan. Kasi nga, ang ganda ng mga way of, well, it's not exactly, wala siyang masyadong sampalan, wala siyang masyadong violence. It's more of a love story talaga. And yun na naman, I'm a sticker for love stories or romance. Yan. Alright. So, again, going back to transformative communication. Dito na natin dapat talagang binibigyan ang priority sa ating pinapanood sa TV. Kung saan mapiliin na natin. Kung kailangan panoorin ang news, panoorin natin, pero wag na nating sabayan pa ng galit or ng reaction na parang negative din, no? We just say, okay, it's happening, all right, so okay. So dapat ganun tayo. Hindi na yung talagang pagkatapos mo manood gusto mong pasabugin yung isang building dahil masama ang loob mo, whatever. I'd like to say hi first to some people who are watching. Jennifer Martin, kamusta ka na? Miss ko rin kayo. Sandra Sobel, hello. Alright, so si Ramil Vela, yan. Ramil, nasa SFX ka ba? Kamusta lang SFX? Kamusta na si Joyce? Alright, so tuloy-tuloy tayo. Dito nga, ang nakikita lang nga natin pagbabago, no? Sabi nga natin, technological changes, advancements already have changed many of the things that are changing the climate, our economic climate. I mean, lahat yan basta kung saan lahat tayo naapektuhan ng teknolohiya, yan na yun. At dito na natin nakikita sa industry ng communication ay pagbabago na nga from analog to digital. Nawawala na yung analog talaga. At kumbaga ito na yung, I would say, pawala na rin yan yung lalo na dati AM, tapos napunta ang mga pakikinig sa FM. Alright? Ngayon, kung mawawala na yung analog, sa na natin madidinig lahat yan sa social media. So, sa cable. Yung cable nga, meron tayong cable na tinatawag din. I used to teach broadcast cable and telecommunication management. Kaya alam ko lahat to. So, dati, itong cable, ito na yung papalit sana sa broadcast. Kaya lang, pati cable nga ngayon, pawala na rin, no? Kasi, internet na ngayon is the one that is now more
easily accessible. So lahat pag may telepono ka ngayon, you can actually watch all the programs already now that are in place or that are available. All right. So again, going back to that kind of communication when it comes to transformation. Etong nangyari ngayon sa ating lockdown, where in fact everything already stopped. Businesses have stopped. This is a sign already that there are really big changes that are happening. At dito na nga, yung ABS-CBN closure, basically, I would say that is a start. I'm kasunod dyan. It's not because of political, wala yung political, dyan. There is now a certain force that is happening in our world that is changing everything in our life. Pag hindi natin nasakyan yan, hindi natin naintindihan yan, o hindi natin masabayan, may iwan talaga tayo. At ano ito? Ito na nga yung pagbabago. Kasi nga, nagiging cleansing ito Kung saan yung mga dating negative, ito na yung mga nawawala So kung saan, for example, ito nga, yung ABS biglang nawala. Unthinkable nga yan yung pangyayari yan you never really expected it that it will just be as easy as that. But since it happened, dito ko na nakita. Ang kasunod dyan is lahat na ng ibang channels. I mean, for that matter, anyone or any station that would still be broadcasting the kind of communication na negative will eventually close. Ayan ang prediction ko. Why? Because you attract it upon yourselves. The more, kita nyo naman lahat ng news, negative lahat yan. So, the more you talk about negative things, you will attract it upon yourselves. So, hindi pwedeng sasabihin nyo, trabaho lang ito Oo, trabaho nga, pero still, you get the consequences. So, importante na intindihan ninyo itong pagbabago nito. And this is now a force that is going on in our world, that there is something now we don't understand. Bakit, of all things, as an invisible virus, na kung saan ay wala pang lunas, wala pang medicine that could actually cure this particular sickness, would actually now stop everything from from happening. I mean, yung mga nangyayari dati. Yung sinasabi nga natin ngayon, we will have a new normal. Etong new normal na ito, why would you want to be still normal ba? I mean, ano yung normal na gusto nyo ibalik? Yung dating normal. Yung negative na puro traffic, puro gulo, puro patayan, puro kaguluhan, corruption, pollution, lahat. Yan ba ang yan ang gusto nyong normal na gusto nyong ibalik? At yun yung klaseng buhay na naman. And right now, we can't do anything nga Sabi nga natin, ito yung nangyaring parang hindi natin wala tayong nagawa as human beings to change these things. And it required something unique or something, I would say, out of the blue that would create that kind of change. And this is already the change that we are now experiencing. And this is what we expected to happen 20 years from now. Kasi talagang in-expect ko mangyari ito 2035, itong complete overhauling of what we are now experiencing. We are talking about a real change here because the times are really I would say kumbaga evolving, no? Ang tao kasi ayaw nila tanggapin itong paniniwala namin sa kamalayan that there is already this consciousness shift. At kung hindi mo pa itataas sa susunod na level yung kamalayan mo, yung consciousness mo, may iwan ka. Hindi ko sinasabing kailangan magbago kayong lahat into what we believe in.
You can stay where you want. You can believe whatever religion you're still a part of. Don't worry. I mean, walang kwan dyan. Wala tayong problema dyan. It's just that, kaya lang, ang tanong yan is, nakakasabay ba yung mga paniniwala mo sa mga nangyayari ngayong pagbabago? So, ano itong mga pagbabagong nito? Kasi nga, ito na yung sinasabi nga natin, alright, una-una, wala na tayong trabahong mga dating karamihan dyan na makakumpanya. Karamihan dyan, magsasara na yan. I'm not sounding like a, ano tawag dito, ano tawag dito, ano yung tawag dito, na a prophet of doom. Yan. I'm not a prophet of doom. Pero nakikita na natin ngayon, ang dami ng businesses na hindi na makaka-recover dahil sa mga big losses that they are experiencing at this point in time. So, ang tanong dyan is, anong trabaho ngayon ang pwede kong gawin? And this is the time now to really now take a look at ourselves. The only way now to really be able to go with the change is to be able to see exactly where we are, who we are, at ano yung gusto talaga natin gawin. Marami nga sa atin may trabaho eh. Ang sama pa ka ng loob ngayon dahil wala yung trabaho na. Ang tanong ko, mahal mo ba talaga yung trabaho mo? Gusto mo ba talaga yan? O kaya lang mo ginagawa yan dahil may kinikita kang pera dyan. Pero kung talagang tatanungin kita, gusto mo ba yung trabaho na yan o gusto mong palitan? Siyempre, karamihan dyan sasabihin, ito lang kasi yung nakayanan ko o ito lang yung nagbibigay sa akin ng ganitong magandang sweldo. Well, of course, pera yan. No? Pero again, are you happy? Yan ang pinabago ngayon ng panahon eh. Because what will now be the real normal, ito na yung the real normal way of life that we will see in effect maybe 2 years from now. Kasi at this point in time, talaga tayo ay nag-adjust pa to these changes. Ang bagong ko na talaga ngayon, wala ka na talagang babalikan na trabaho eh. Because most of our jobs will be taken over by artificial intelligence, AI, robots. Karamihan dyan, computers na lang yan. Wala na tayong laban dyan. Mas magaling sila dyan, and more companies now will really utilize that. Why? Because una-una, yun na nga, wala na nga tayong sasabihin mong opisina na papapuntahin mo yung mga tao kasi nga we try to avoid groups of people being together. So, yun lang, work from home. Pero later on, yung work from home mo, baka no work na lang, nasa home ka na lang. Kasi nga, something is already doing your work. Not somebody, something. Because the computer or the robot is already doing your work. That is what we already predicted. 2035. Yun ang sinasabi namin na mangyayari. That's why we were trying to tell the schools, what will you teach young people now? Because when they graduate, wala silang trabaho. Wala na silang trabahong a-applyan because of technology. Eto nga, napaaga eh. Biglang ngayon natin na without a warning eh. At this point in time, we have to really now assess what we have to teach our children now. Eto nga, kaya ako nga pinutap itong Kamalayan Lifelong Learning Center because basically most of the things that the schools don't teach are what I teach in this Kamalayan Learning Center. Consciousness about mga subjects ko mamaya, may enumerate ko yan. So, ito ang importanteng bigyan na natin ng pansin. Hindi na natin sasabihin na babalik pa tayo sa kinagisnan. Wala na yung kinagisnan eh. Alright? Tapos na yan. Ito na yan tayo ngayon. Sad to say, akala natin, para bang biniblame na natin yung virus na yan. But the virus is just I would say, para bang a conduit. Kung saan talagang
itong pagbabago nito ay mangyayari talaga. So, ang tanong dyan is, ano ang gagawin natin ngayon? We have to really look at ourselves now. Alam ba natin talaga kung ano yung magpapasaya sa atin? Alam ba natin ang ating mga angking talino? Ano yung mga gifts natin? Alam ba natin kung saan tayo, masaya pag ginagawa natin yung mga bagay-bagay? Nasabihin mo, kasi yung gusto ko, wala namang pera doon eh. Still, si Steve Jobs during that time, when he was actually he was not as rich as he became, he got engrossed with, ano yung tawag doon? I forgot that one eh. Yung mga design. Mga sa nakikita niya ako. And yung mga design na yun, pinag-aralan niya, at naaliw lang siya doon. At doon niya nakuha yung idea na yun na ginamit niya for a computer thing that he was developing. Na kung saan, yun ang design na nagawa niya. Because of that, doon niya na-develop na yung teknolohiya na kanyang inimbento. So, yan ang tanong eh. Ano yung mga bagay na kung saan sabi nga natin wala namang pera dyan, pero still, kung saan ka masaya, that is a gift. When you say a gift, that is a gift from God. Alright? Kung ayaw maniwala, pasensya na lang. Pero lahat tayo may sariling gift. Kanya-kanya, walang pareho. Ang ginawa ng eskwelahan, pinatay o tinago yung gift or tinanggal sa buhay natin. Ang sinabi sa atin, wag lang pansinin yan. Ito ang kailangan pag-aralan mo kung ano yung tinuturo namin. So, yung mga gift natin, hindi natin na-develop. So, yan ang problema natin ngayon. We created a race of human beings or a generation of human beings not happy with what they were doing. Kaya nga, we created this unhappiness, this scenario, this setup. So, yan ang isang bagay na kung saan ay dapat nating pag-aralan. So, ito ay aking kailangang bigyan ng pansin. That's why I am holding these classes because I want to help people be able to understand what is going on. Kung saan ay magiging kwa nila ito. Alright. So, okay. Alright. Sandali. Paano ba ito ngayon? Alright. Nada-distract ako doon. Kasi I saw a message. Hi, Vic. Si Vic Alcuas is asking me where do I stay. I actually stay in Camias, Quezon City. Dito lang ako. So, malapit ako sa GMA 7. Malapit ako sa ABS-CBN. Malapit ako sa Ateneo. Malapit ako sa Miriam. Ayan. Alright, going back. So, ito na ngayon. Ang ginagawa natin ngayon, communication, is we create something negative. Na kung saan, all the time, when we watch TV and when we talk to other people, we discuss negative things. And so, what happens here is, Nathan Angju, Hi Sir Tato, loud and clear here in General Santos. Miss you in SES. Alright. Okay, nasa General Santos siya. Alright, very good. Hello sa mga taga Gensan. Napunta na ako dyan one time. I had an unforgettable experience there. Tsaka ko nasasabihin ko ano yun. Alright, anyway, so tuloy-tuloy tayo dito. Okay, ano na ang kailangan pa natin matutunan when it comes to transformative communication? Alam niyo, kung ano yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo, yun yung bigyan mo ng importansya. Yun yung pag-usapan mo palagi. And when you say pag-usapan, it is not only through communications like the broadcast media, but it is also not also
talking to other people, but it is also what we call self-talk. What do you say to yourself? Every time you are going to do something, what do you say to yourself? Negative or positive? Ay naku, huwag na lang. Baka may baka kagad. Or kung ganito ang gawin ko, baka ngayon na nga, hindi maganda mangyari. So, the way we talk to ourselves, may pagka-negative din. So, what happens to us, negative din ang pinalabasan ng buhay natin. What if i-transform natin yan into positive? Alright, sabihin ninyo, si Mr. Male, puro positive, wala naman nangyayari sa positive. Sa totoo lang, yes, tama kayo. Kung mag-affirm na kayo ng positive affirmations, wala rin mangyayari. Because what is really controlling our mind or our consciousness is our subconscious. And nandun dyan ang mga programming natin, ang mga habits natin, ang mga beliefs natin. Yung mga negative beliefs natin, nandiyan dyan nakatago, nakabaon. At hanggat hindi mo nahalukay yung mga bagay na yan, hindi ka magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Kahit na sabihin mong, affirm naman ako ng affirm. Oo nga, affirm ka na affirm. Pero nasa loob mo, puro takot, puro sama ng loob, puro revenge, and peace. The lowest level of consciousness. Yun yung nandiyan sa kabalayan mo. Wala rin mangyayari. So, kailangan ma-address natin yan. Pag-usapan, matanggal, at iangat kayo para makasabay kayo sa pagbabago. Ito na yung pagbabago talaga na ating hinihintay. Ako ay talagang, sa totoo lang, masaya ako sa ako lang yan, huwag kayong masaya ako sa itong na-experience natin kahit ito yung hinihintay ko, akala ko hindi ko ma-experience ito kasi I was expecting this ng mga 2035. Ano ba yung 2035 na pinag-uusapan ko rito palagi? Bakit ko sinasabi 2035? Ano ba yung year na yun? Alright, sabi nga natin, we are in the dawning of the age of Aquarius. Tapos na yung age of Pisces In the age of Aquarius, dito natin mararanasan ang pagbabago. So, etong ang pagbabago na talagang kung saan ay lilinisin ni lahat yung nakagisnan natin. At kung hindi ka nakasabay dyan, ikaw ay mawawala sa mundong ito. Hindi mawawala in terms of, okay, kung yun na nga, hindi ka makasabay, dahil yun na, makakasakit ka, worry ka palagi, so ang mangyayari sa'yo, mamamatay ka kagad, bata ka pa lang, namatay ka na. When in fact, eto nga ang maganda Ang tanong ko sa inyo is, kung kunyari hindi nangyari itong lockdown na ito, ang tanong ko ngayon are you happy with your life? Are you happy with the way things are happening in your life? At kung hindi, bakit hindi? At kung hindi nga, ang mangyayari dyan, patatagalin mo na lang talaga sa buhay mo yung hindi magandang pangyayari. Now is the time to really now look at ourselves, our priorities, our lives. Ano ba talaga ang gusto ko sa buhay ko? Sino ba ako? Self-awareness. And sabi ko nga, ano ba kailangan ituro ngayon sa mga bata? Kasi wala na nga tayong aasahan na stability in the future. The only things that you have to teach children now are what? How to adapt to change. Emotional stability or emotional intelligence rather. The emotional EI, emotional intelligence, to be able to adapt to whatever change. Kasi kunyari, may trabaho ko ngayon. After 5 years, sabihin sa'yo, ay magsasara na ito, hindi ka na kailangan dito, tapos na tayo dito. Ngayon, pinag-aralan mo yon. Ngayon, wala ka nang papuntahan. So, ang tanong dyan is, saan ka ngayon pupulutin? Kung ikaw, magaling ka mag-adapt, katulad ako, okay, ito na lang ginawa ko noon I knew that this change was already happening in the 70s pa yan, in the early 80s. And so, what did I do? Practically, I became
a lot of things. Hindi ako sa isa lang eh. Although I started in the broadcast media. I was with ABS-CBN. Kaumpisa ko pa lang ang taon nag-martial law, nagsara na kami kaagad. So, itong nangyari sa ABS ngayon, yan, naranasan ko yan noon. Ano pa? Alright, sa recording, ang dahil pagbabago from CD, from long playing, vinyl, cassette, CD, MP3. Ngayon, yun na nga, wala ka ng produkto. Wala na kaming produktong binibenta. So, wala na kaming mga record buyers. Wala na kaming stock sa ano. So, sabi, paano ngayon ang kumpanya mo? So, anong business mo ngayon in terms of music? So, iba na. Wala kang, ngayon, sabihin mo, I used to be a performer. Sige nga, ngayon, talong ngayon is, saan tayo pwede mag-perform? Wala tayong mga venues dahil sarado lahat ang venues. So, talagang, we really have to be able to adapt to changes now. So, ano pa ang pwede natin gawin? Alright, now, the thing here is, paano na yan? Wala naman akong ibang alam. Yes, wala kang ibang alam at this point in time, pero marami kang paraan kung paano ka matututo ng ibang mga bagay. Like ako, I didn't actually look for jobs. I created my own jobs. I created my own career. I wanted to be an actor, I became an actor. I wanted to be a book author, I became a book author. I wanted to become a musician, I became a musician. I wanted to be a composer, I became a composer. So lahat yan, sinubukan ko. Lahat ng mga bagay na yan, I was successful in many of those things. So ang tanong dyan is, tayo, anong kaya niyong gawin sa buhay niyo? Ano yung mga pwede niyong gawin? Bigyan niyo ng chance na magkaroon kayo ng anong tawag ito, realization of really who you can become, who you want to be. Kasi ang dami sa atin, maraming hidden dreams o yung mga naisip na gustong gawin, pero sinasabi na wala na akong panahon kasi matanda na ako or busy ako sa trabaho ko. O kaya wala kang trabaho. Sige, ano yung dream na yon? So, kailangan gawan mo ng paraan ng mga bagay na kung saan ay sabihin mong pwede kong gawin ito. Okay. So, kailangan gano'n ka kabilis mag-shift. Ano ang uso ngayon? Ano ang pwede mong gawin? Sasabayan mo yan. Ganon din kami nun. Sa recording, sinabayan namin ang mga changes. Ang changes sa amin hindi ganon katagal. Ganon kabilis. Kasi kung anong uso, kunyari uso ngayon, rock, biglang bukas, jazz, minsan bigla na lang novelty. So kumbaga parang tuliro rin kami pag-iisip ng mga, pag-create ng mga bagong produkto. Hindi kami nakakaroon ng pahinga kung saan ay nandoon palagi ang pagbabago. So ito na ngayon, ang new normal talaga is yung pagbabago. Na kailangan handa ka pagbago at magbago. Hindi yung naghihintay ka ng new normal, tapos sasabihin mo, ito na yung magiging way of life. Wala nang ganun. It's always about change now. And change happens. You have to be able now to adapt to it. Yan ang dapat yan ang talagang new normal. Change is the new normal. Hindi pwedeng sasabihin mo na, pag nag-settle down na lahat, kung saan, ano ang magiging trend doon ako. Walang trend. Wala kaming trend. We create the trends. Hindi kami sumasabay sa iba. Lalo na kami sa OPM, local. Wala kaming trend na sinusundan. We create our own trends. Ewan ko yung ibang record companies. Ang kadalasan kasi ang trend doon, kung anong uso sa Amerika, yun din ang uso rito. Hindi ako sumasabay sa ganun. Hindi ko iniisip na, although meron ako ngayon, nung nauso si Mariah Carey, of course, meron kaming mga, wala kaming local Mariah Carey nga pala. Kasi, nasa amin yung original R&B. So, yung ibang record labels, ang daming lumabas ng mga nag-aalam Mariah Carey. Nandiyan sila Regine, sila Nina, sino pa, marami dyan.
who were successful. Wala namang masama doon. I mean, ganoon na naman talaga ang nangyayari sa atin. Kaso nga katulad ngayon, walang trend ang Amerika. So wala tayong trend locally kasi nga ang hinihintay na karamihan anong uso. Hindi na iniisip na kailangan ikaw ang mag-create ng trend. So ito, kakatulad kami, pag nag-iisip, wala kaming sinusundan. Kung ano yung gusto namin i-create, sige, gawa tayo ng ganito. Alam namin, gamble yun, risk yun. Pero, again, if you want to be a leader, you take risks. Yan yung importanteng iniisip natin Hindi ka pwedeng sunod-sunuran lang sa nangyayari. So, katulad ngayon, I created my own school. Kamalayan Lifelong Learning Center. Wala akong iniisip na sinasabayan kong trend. And talaga nilagay ko to sa social media. Dahil alam ko dito na talaga mapupunta ang mga eskwelahan din. Alright. So, I'd like to say hi first to Rene Austria. Uy, Rene, kamusta ka na? Paul Ronald de Belen. Si Rene ba, nasa probinsya ka or nandito ka sa Manila? Alright. Piel Siriaco is watching. Rem Tanawan is also watching. Ana Maria. Hello, Sir Tato, sabi niya. Joe Erfe, kamusta ka na, Joe? Kasama ko sa Assumption College to. Si Joe, retired na ito. Nathan Jang Ju. Alright, so. Alright, Sandra Sobel. Okay, so. Ito yung mga ating estudyante sa ating klase ngayon. Ang klase ka, well, this is an introductory class on transformative communication. Yan ang aking klase at this point in time. Ano ba bang mga subjects ko na ituturo on the next days? No? Kasi hindi na ako regular na once a week lang. I will just pop up and, talk about a certain subject. Kung nandiyan kayo, okay, swerte nyo. Or, ang tawag dito, kayo ay pwedeng nasa mobile. No? Alright, ang mga subjects ko nga talaga na gustong i-offer dito sa Kamalayan Lifelong Learning Center na hindi tinuturo sa ating mga paaralan ay itong transformative communication, happy relationships, how to have happy relationships, universal success principles to transform your life. Hindi natin napag-aralan yung mga universal success principles. Importante ito. Ako, ito ang naging gabay ko kung saan ako ay nagkaroon ng mga bagay na imposible mangyari na nagawa ko Like, to travel the world for free, Nag-travel ako ng buong mundo, libre, just because of the success principles I learned. Hindi ako nag-raise ng pera, hindi ako nag-raise ng malaking pera para makatravel. Basta inisip ko lang, gusto kong mag-travel at kung saan ko gusto. Yun, bigla na lang may darating na ticket sa akin. At, syempre, since may ticket ka na, travel na. Alright. At ito nga ang maganda sa akin. No? Hindi ako nagtuturo dito na hindi ko nagawa. I cannot teach something that I never actually experienced. Kasi baka mamaya sabihin niyo, ito si Tato Mala, yabang-yabang ito kung ano pinagsasabi. Kung ano imposible. Wala akong imposibleng tinuturo dito dahil lahat ng imposible na yon nagawa ko. Kaya, kung nagawa ko, dapat magagawa rin ninyo. Yan ang aking assurance dito sa eskwelahan na ito. Hindi katulad sa ibang eskwelahan na pagka-graduate mo, pag wala kang trabaho, hindi na alam kung saan ka pupulutin. Dito, you create your life. You create your reality, you create your job, your work. Ito nga isang work ko isang subject ko rito. Discover the work that works for you. Discover the work that works for you. Discover the work you love, and that work that you love will work for you. Yan ang isang bagay na kailangan naintindihan natin. May tuturo ko yan. Paano? Kasi I've done that a lot of times. I created many of the jobs that never were actually in terms of yung sasabihin mo meron bang position yan sa isang kumpanya? Wala. Even when I entered record companies, there were no positions available for me.
They created positions for me because they needed my expertise in some of them. Ito na lang, like for example, when I was in the States, I was asked by Mrs. Belyatan to go back to Universal Records. Sabi ko, ayoko na sa recording kasi wala na akong gana dyan eh. Sabi, hindi, kasi kailangan kita ulit, sabi sa akin ni Mrs. Tan noon. Sabi ko na, dito na ako sa Amerika eh, pabakasyon ako dito. Basta pag bumalik ka lang. Tapos bumalik ako. Tapos nakita nga ako dito ni Mrs. Tan sa isang TV station. Tapos wala na akong nagawa except to go back. Sabi ko, ano ba trabaho kung kailangan kong gawin? Sabi niya, actually, ganito lang yun eh. Wala akong position for you. Alright. Sabi ko, ano gagawin ko? Hindi na ako number one eh. Hindi na number one ng Universal Records. Gusto ko gawin natin number one mo ulit. Gawin natin number one ulit. Okay. Sabi ko, yun lang pala eh. Akala mo madali. But anyway, I accepted the challenge. So I went back. So I stayed for 6 months. After 3 months, nalaman ko kung anong problema. After 3 months, another 3 months or 6 months, nag-number one na uli ang Universal. So after 6 months, sabi ko kay Mrs. Belyatan, Belia ha, number one na uli ang Universal. I can go. I can resign. Ganun lang. Ganun lang ako. I mean, I'm happy doing that. Kasi I don't actually stay in one company for that matter just because I need a job. I don't need a job. The job actually looks for me. And that is exactly what I want you to learn. How to attract all those things. Hindi ako, parang consultant na nga in a way. Pero basically, more than just a consultant. Kasi, yun na nga, parang they know you can do something. That there is something that you can do that other people cannot do. Kailangan yun ang hanapin mo sa sarili mo. Ano yung galing mo, kagalingan mo na hindi nakikita sa iba. Alright. Sasabihin nga, yabang ko, no? Actually, mayabang talaga ako dahil nagawa ko eh. Alright. So, ano pa yung mga subjects na ituturo ko? Although marami na akong videos nga pala, no? If you go to Patreon, if you basically become a member there, you pay the lowest lang kung gusto mo yung 250 pesos lang eh. I don't know how much that is in dollars eh. Kasi meron doon, I think $5 yata, umpisa ko mo dyan, or $10. For $10, I think it's times 50, that's 500 pesos. So that's the second tier. So $2, $5, and then 10, and then may 100. Now, the thing here is, you can actually, kumbaga, enroll, and if you can donate a big amount of money, we welcome it because we actually welcome, I would say, donations. We're actually crowdfunding, you know, kasi marami tayong projects, marami kaming nais gawin dito sa Kamalayan, no? At marami tayong bibilin pa mga bagong technology in terms of, well, ito nga, mga kailangan na natin i-develop yung ating home studio. Alright. So, ito pang iba subjects ko dito. Self-love. Why is self-love important? We were taught how to love other people, how to love God. But we were never taught how to love ourselves. Yan ang isang bagay na hindi tinuro sa atin. Kung tinuro man yan, hindi tama yung pagkaturo. Mas binigyan natin ng importansya ang ibang tao kaysa sa paghahalaga sa ating sarili. But the real fact here is you cannot really love other people if you don't love yourself first. That is the most important thing. Sabi nga doon sa kanta, the greatest love of all is loving oneself. Hindi yan hindi yan selfish, hindi yan kasopangan. Because kapag ikaw ay nagmamahal ng tama sa sarili mo, ang pagmamahal sa iba ay natural na lang. Hindi ito yung parang naghahanap ka pa ng kapalit. Kasi yung pagmamahal mo sa sarili mo ay aapaw sa labas, papunta sa iba. Okay.
So, hi Pink Peralta, kamusta na kayo? Paul Ronald de Belen is watching. Alright. Okay, so, tuloy-tuloy pa rin tayo dito. Ano oras ba tayo? 6:06, alright. Nakakaisang oras pa rin tayo. Normally naman sa isang klase, 1.5 hours eh. When I was teaching in Assumption College, I used to have minsan nga 3 hours eh, sa klase, kasi once a week. So, I meet them for 3 hours, isang class yun. Napaka-boring nun for my students dahil talaga, alam mo yung mga bata, they cannot stay long seated for more than 5 minutes. So, kung mapapatagal mo sila mapaupo ng 15 minutes, magaling kang teacher. Anyway, so, ano pa ba mga subjects natin na ituturo? Self-love, spiritual awakening. Yan, importante yan, spiritual awakening. Because we don't know exactly what we have to do when we say we want to be spiritually awakened. So, may paraan dyan. Madali lang yan. Hindi yan mahabang kurso. Spiritual awakening, creating your dream life. Alam nyo, sa eskwelahan, hindi tayo tinuruan to create our dream life. Ang tinuro sa atin, mag-aaral ka mabuti, para pag nag-graduate ka, makakakuha ka ng magandang trabaho. At pag nakakuha ka ng magandang trabaho, ay kikita ka ng maraming pera at magagawa mo yung gusto mong gawin. Mabibili mo yung mga gusto mong bilhin. Mali. Baligtad. Ang importante is create your life first. Create your dream life. Sino ka ba? Ano yung gusto mong maging? Ano yung gusto mo maging, kasi when you say maging, hindi yan in terms of your career. You're not actually, tawag dito, naka-lock sa isang title or career. Kasi kadalasan dyan yung iba, pag doktor na lang forever. But you can become other things as well. So, ito yung importante. Kailangan natin ma-discover sa buhay natin. Sino ba ako? And what can I do? What will make me happy? And because of that discovery of creating your dream life, that job nga, sabi ko nga, you will attract it. Or you can create your own job for that matter. So, yan ang importanteng ituro. Matutunan ninyo. So, that's another subject. Ano ba ang isang subject na ituturo natin? Attracting the one you love. You know, when I offered this as a course in, I used to teach this in Baguio City among SLU students, no? Kasi there was this cafe in front of SLU. Ang tinanong ko sa kanila, anong gusto niyo ng subject? And I had a lot of books dun sa library ko dun sa cafe na yun. And then they chose one book. Ako naman, nagkamali akong ilagay yung book na yun doon. Pero since they chose it, I actually did not anymore hesitate. But I taught it to them. Ano yun? How to attract anyone you love. That became a very popular subject among SLU students then, to the point na may mga estudyante na nag-drop sa klase nila kasi hindi na sila bumabalik sa classroom nila kasi I usually would offer it from 2 to 4, that class, every Tuesday and Thursday afternoon. Aba, yung iba pala may klase sa SLU, hindi na bumalik, nag-drop. Nag-guilty tuloy ako kasi sabi ko, nako, pag naalaman ng magulang niya to, ako sisisihin ito. But anyway, so doon ko nakita yung power ng ganitong klaseng, what I mean by power, nakita ko kung gaano ka-importante itong ganitong klaseng subject pala sa buhay ng mga kabataan. Hi, Melinda Zamora, kamusta ka na? Alright, another subject I will teach later on is becoming wealthy with purpose. Hindi masamang yumaman. As a matter of fact, dapat lahat tayo mayaman. Dapat tayo lahat maginhawa. Hindi naman yung sinasabi pag mayaman ka, maraming ng pera.
Ang ibig sabihin ng yaman is, anytime that you want to do something or to buy something, you can buy it. Yun ang talagang ibig sabihin ng wealthy. So, but we have to have a purpose. Ano ba yung purpose mo? Bakit gusto mo yumaman? What do you mean by purpose? Wala naman talagang purpose eh. It's always what we give meaning to. Kaya lang, mas maganda yung merong kabuluhan, yung pinagagawa natin. Kasi pag walang kabuluhan, marami kang pera, wawaldasin mo lang yan eh, ubusin mo lang yan. Pero kung may kabuluhan ka, you can actually spend your money on a hobby, or you can spend it on an advocacy, or for a cause, whatever. Ayan. So, yan ang isang bagay na pag-aaralan din natin. How to be wealthy, becoming wealthy with purpose. The other one is tapping the divine power within. I have been teaching this already as a seminar, tapping the divine power within. Pero dito, ituturo ko rin to sa Kamalayan, online learning center natin. Because we have that power talaga. And that power is really that God power in us. So if you have that God power, you can really become who you want to be. And yan, importante. Alright, the next is heal your life. Atong heal your life is, kasi when you say heal, well, of course, you get reminded of sakit, disease. But basically, ang life natin should be healed from other matters. Emotional healing, financial healing, maraming healing tayo kailangan address dyan. Relationships, yung mga yan. So, marami tayong ini-heal sa buhay natin. We have to learn that. Discover the work that works for you. Yan. I talked about that already. Evolve to a higher consciousness. How to evolve to a higher consciousness? Tuturuan ko kayo kung paano itataasan ang taas ng kamalayan nyo. Another subject is, although I am not a graphology expert, but I can understand how this works. Rewriting your life. You know, I don't know if many believe that handwriting analysis, that you can analyze your handwriting. Ako, I can analyze some of them, and many of those things that I can analyze are, sa akin, I had proven true. So, pag binabasa ko ang handwriting ng isang tao, nakikilala ko na kaagad siya. Now, the thing here is, that's why, ang ano natin is, rewriting your life. Although may course dito na ginawa ko rin sa Kamalayan through one of our teachers, si Jen Guasis. No? Actually, she introduced this rewriting your life. How is this done? When you want to change your character, kasi your handwriting basically is your character. So what you see in your handwriting is who you are. If you want to change that, you change your handwriting. So kung alam mo yung sulat ng mga taong mayaman, gayahin mo yung sulat ng mga taong mayaman, you can become rich. Yun yung theory na tinuro ni Jen Guasis, rewriting your life. So, for that matter, kung gusto mo maging masayahing tao, you can rewrite your handwriting in a way to the point na you will become happier or become more optimistic. Ayan, malalaman mo kaagad yan eh. Sa slant pa lang, malalaman mo kung pessimistic ang isang tao or optimistic. Okay. So, rewriting your life will be one of our subjects as well. Ito may pagka-controversial to. Maraming nagagalit sa akin noon eh. Dahil nabubuking ko raw sila eh. Alam ko kung bakla ka o tomboy ka through your handwriting. So, pagkabasa ko yan, oy, may tendency ka. Sabi ko ganyan. Sabi, paano mo nalaman sa handwriting mo? Booking ka. Alright. Or, sometimes, ito na yun. Alam ko kung mael ang isang tao. Anong mael? Malandi. Malibog, yan. Through handwriting, malalaman mo. At alam mo kung magaling sa pera ang isang tao. Yung magaling siya sa paghawak ng pera. Through handwriting. Yan. Analyze natin yan.
So, rewriting your life is a subject that we will teach from dito sa ating Kamalayan Online Learning Center, Lifelong Learning Center. Alright, so ano pa mga subjects na ituturo natin? Star consciousness, how to be a star. I often give this as a seminar to those who would want to become stars. Ngayon nga ang tanong dyan is, paano ka ngayon magiging star? Of course, andyan na yung YouTube ngayon, andyan na yung social media, andyan na yung becoming a vlogger, and a lot of people become star vloggers, and they even earn a lot of money because of what they do. That is how they become stars now. Wala na yung mag-audition ka sa isang movie company or sa isang record company or sa isang TV station. Wala na yan. As a matter of fact, ngayon at this point in time, wala ka nga pupuntahan. Pero ngayon, all you can do is maybe you can actually adjust. You can shoot a video of yours and download it to YouTube, and then you can become an overnight sensation. And marami naging ganyan. Yan na ngayon ang trend. So, but before you can really now become a real star, you have to check your consciousness. You have to have that consciousness of a star. And that's what I teach. And many of those who were former stars, who are not stars anymore, is because they lost their star consciousness. Nagbago ang kamalayan nila. So, they couldn't attract anymore the kind of stardom that they were used to. But here, in this course, I could make it come back. I work with stars. That's why I know. Hindi ako magsasabi ng ganito na hindi ko na-experience o nagawa. My job before was to really make unknown people, lalo sa recording, in 2 months' time, dapat star yan. Sikat ang kanta, sikat yung singer. Napakahirap na gawain yan. Hindi siya madali. Akala lang ng marami madali yan. O kaya nasa tsambahan lang yan. Hindi yan tsamba, hindi yan madali. It's all work. But then again, if you know exactly that there is this thing called consciousness. Kasi magtataka kayo, bakit yung ibang, alam mong wala namang talent talaga, bakit sila sikat? Samantalang ikaw, ang galing-galing mo, ang ganda-ganda mo, gwapong-gwapo ka. Tapos, yung iba, walang-wala. Pero sila yung sikat. Sila yung nakaka-attract ng millions ng viewers sa mga vlogs nila. So, that's being a star talaga. That's what you call a star consciousness. You have that consciousness first. Alright. And, ano pa ba? Well, marami pa. Kaya lang, yun na muna. Marami na yun, So, this is something that we have to look forward to in terms of what we are now doing. So, with that, wala kayong tanong Bakit hindi nagtatanong? Wala kayong, kung mag-recitation ako rito, nandiyo pa ba kayo? Ang hirap sa ganito kasi hindi ko alam kung nanonood pa kayo Anyway, so, at this point in time, I would like to say thank you very much. And watch out for more of my classes here. I don't know my next class. I will just announce it. For today, it's transformative communication because I wanted to talk about what is happening, what happened to ABS-CBN, and what should we expect in the near future with other networks. Because ang alam ko, kung ang ABS ay nawala, mawawala rin lahat ng iba pa. Because the change is really happening now. And if you're still doing the same thing, you will not survive in this particular shift in consciousness. This is not a prophecy of doom. This is already a reality. This is a reality check. If you cannot follow what is going on, advice ko, follow me here in my Kamalayan programs for you to be updated as to how to catch up with what is going on in this world that is experiencing this dramatic change. So with that, I'd like to say maraming salamat sa inyo. Magandang kamalayan sa inyong lahat. At ako po
ang inyong lingkod, inyong guro, Tato Malay, nagsasabing, till then, have a nice weekend. Para bang may diferensya pa yung weekend ngayon, no? Saturday, Sunday, sa mga ordinaryong other weekdays. No? But anyway, Happy Mother's Day nga pala sa lahat ng mga mothers niyan.